Malimit sa alas 4 ng umaga, umaalis ng bahay si Tatay Guani. Pangingisda ang pangunahing hanap buhay nila din sa bukid. Ang ganitong pamalakaya ay tinatawag nilang pangingitang. Nasa 400 kawil ang ihulog niya ngayong umaga, painang galunggong na kanya pang binili doon sa bayan. Kapag ganira daw ang pamalakaya ay kailangan ay maganda ang pamain. Ang maganda daw talagang pamain pag ganiring pamalakaya ay pusit o kaya'y pugita. Dahil nga ni may kamahalan ng pusit, abay galunggong mura-mura. Ari na daw pampain yan. At matapos may hulog ang 400 kawil, hinulog na ang huling buya, palatandaan para di ni magsimula sa pagbatak. At makalipas ang kalahating oras na paghihintay, abay arit umaga na. Oras na din daw para hauunin ang kitang na itinaan kanina. At sa unang kawil na pagbatak, abay kalansay ng isda agad. Abay yan daw ay kinain ng malalaking pusit sa ilalim. At habang nataas ang sikat ng araw, abay madalang pa rin ang padawi ni Tatay Guani. Abay indikasyon daw yan na medyo hindi nila gusto ang pamain na galunggong o kaya naman ay madalang ang isda sa ilalim. Minsan naman daw ang nagiging problema kapag ganiring mahina ang padawi ay hindi daw naabot sa ilalim yung kanilang hinulog na mga kawil. O kaya naman daw ay nadadag-ana ng mga inata ang lambat ng iba pang mangingisda. Pangkaraniwan lang daw naging problema ito din sa karagatan. Sanay na daw sila. Kaya kahit medyo mahina ang pahuli ngayon, kailangan pa rin daw ngumisi. Dahil hindi naman daw natatapos ang araw na laging walang pahuli. Abay bukas na lang daw mabawi dun sa nagastos sa pamain. Ay at least sa araw daw na ito, abay may pang-uwi siya para sa kanyang pamilya. Hindi na daw mabili ng pangkonsumo sa ulam ngayong umaga. Oy diga, ganyan dapat ang mindset daw. Kailangan daw nakangisi kahit maraming problema. At para naman sa huling isda, sa huling panting binatak, lawian. Ay napakasarap naman talagang sabuan yan. Oo. Ari na nga ni pala ang mga nahuli ni Tatay Guani sa 400 kawil na hinulog kaninang umaga. Sapat na para pang ulam sa mga bisita. Ang ganiri daw klase mga isda ay napakasarap sa buwan dahil preskong-presko. Manamis-namis ang lasa. Kaya naman si Nanay Ana na daw ang bahala sa masarap na putahe ngayong umaga para sa kanyang mga bisita. Ang kalahating huli ipiprito ng malutong. Abay, napakasarap daw niya isaw-saw sa toyo. Tapos ang kalahati, arina, sinabuan na ni Nanay Ana gamit ang panigang na siyang magbibigay ng asim sa ating preskong mga huling isda. Hindi man daw nabawi ang mga pinuhunan sa pamain, abay di na lang daw mabawi sa masarap na kain. Abay hindi raw rin mabibili sa bayan ng 80. Ganiri ka presko, ay dini, kahit nakailang bulos ka pa ng kanin, sariwang-sariwa, abang lasa. O ay ano pa, ay talagang tuwang-tuwa man din ang mga bisita. Maraming salamat nga rin pala kay Tito Guani at kay Tita Ana at sa kanyang pamilya. Abay sana sa susunod nating pamalakaya ay biyayaan naman kita ng maraming huli.